Ang teleponong tumatawag sa patay. Noong taong 2004, sa isang maliit na bayan sa Shizuoka, Japan, ako ay nagtatrabaho bilang isang part-time caregiver sa isang retirement home. Tahimik ang lugar, mapuno, presko ang hangin, at halos karamihan sa mga pasyente ay matatanda na halos wala ng kamag-anak. Ang gusaling ito ay luma na, halos 30 taon na ang tanda. Ngunit sa kabila ng katahimikan nito, may isang bahagi ng building na hindi pinapapasok ng kahit sinong staff, ang lumang silid ng telepono. Ito raw ay hindi na ginagamit mula pa noong dekada 90. Kinakalawang na ang doorknob, basag ang bintana, at puno ng alikabok sa loob. Ngunit kahit luma na at sirang-sira ang linya ng telepono, may isang patakaran ang lahat ng staff, huwag kailanman papasukin ang silid na yon. At kung sakaling tumunog ang telepono mula roon, huwag na huwag sasagutin. Akala ko noon, kwento lang yon para takutin ang mga bagong empleyado. Hanggang isang gabi ng Nobyembre, habang ako'y mag-isa sa night shift, nangyari ang hindi ko malilimutan. Bandang 2:00 ng madaling araw, tahimik ang buong pasilidad. Karamihan sa mga pasyente ay natutulog na, at ako na may nagkakape sa front desk. Maya-maya, narinig ko ang isang tunog na halos ikatapon ko ng hawak kong tasa. May tumatawag sa telepono. Pero hindi ito galing sa desk phone. Tiningnan ko ang intercom. Wala. Lahat ng linya ay idle. Ngunit tuloy-tuloy ang pagring ng telepono. Alam kong galing ito sa silid ng lumang telepono. Nagtayuan ang balahibo ko. Tumutunog ito kahit wala na itong linya, kahit disconnected na ito noon pa man. Sa loob ng 5 minuto, pinili kong huwag pansinin. Pinilit kong ituon ang atensyon sa ibang bagay. Ngunit parang may boses sa loob ko na nagsasabing, sagutin mo. Sagutin mo. Kaya kahit takot na takot, kinuha ko ang susi sa drawer, at dahan-daang lumakad papunta sa silid. Bawat hakbang ko ay parang isang siglo. Tahimik ang buong koridor maliban sa patuloy na pagring ng telepono. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang kwarto na puno ng alikabok, may amoy ng amag at luma. Sa gitna ng mesa, naroon ang isang lumang rotary phone na kulay itim. At ito'y tumutunog. Lumapit ako ng dahan-dahan. Inabot ko ang receiver, nanginginig ang kamay. At nang isalpak ko sa tainga ko ang telepono, may narinig akong boses. Isang mahinang tinig, halos bulong, parang galing sa ilalim ng lupa. Sabi niya, tulungan mo ako, nandito ako sa ilalim, ang dilim. Hindi ko masabi kung babae o lalaki ang boses. Hindi ko rin alam kung matanda o bata. Basta't ang tono ay pagod, basag ang boses, puno ng sakit. Bago ko pa man makapagsalita, bigla itong tumigil. Walang goodbye, walang click. Tumahimik na lang bigla ang linya, kasabay ng pagpatay ng ilaw sa buong pasilidad. Brownout. Napalingon ako sa paligid, wala akong dalang flashlight. Kaya mabilis akong lumabas ng silid, ibinalik ang susi, at bumalik sa front desk. Ilang minuto ang lumipas bago bumalik ang kuryente. Akala ko tapos na ang lahat. Ngunit hindi. Pagbalik ng ilaw, nakita ko sa harap ng monitor ng front desk ang isang papel na wala doon kanina. Luma na ang papel, dilaw na ang gilid, at nakasulat sa gitna. Huwag mo na muling sagutin. Nakahanap na siya ng daan. Kinabukasan, agad kong ikinwento ito sa isa sa mga senior nurse. Nanahimik siya ng ilang segundo bago nagsalita. May isang pasyente raw noon, dekada 80, isang matandang babae na may sakit sa pag-iisip. Palaboy-laboy siya sa pasilidad, at isang araw ay bigla na lang nawala. Araw ang lumipas bago natagpo ang patay sa lumang septic tank malapit sa silid ng telepono. At ang huling beses na nakita siyang buhay. Pumasok siya sa silid ng telepono. May naka-duty noon na nurse na sinabing nakita niya itong tumawag, pero sa sirang telepono. Habang umiiyak, may sinasabing, tulungan mo ako. Wala nang sumunod pang tawag mula noon. Hanggang ngayon, simula noong gabing yon, hindi ko na muling nilapitan ang lumang silid ng telepono. Ngunit tuwing ako'y mag-isa sa gabi, minsan, naririnig kong muli ang mahina ngunit paulit-ulit na ring ng telepono. At minsan, nananaginip ako ng boses na nagsasabing, isa ka na rin sa amin.